Hello and welcome back dito sa ating channel. Welcome sa Retro Chamba kung saan lahat ng modification and repairs natin ay chamba lang. So sa project 3 natin, ang device or ang unit na gamit natin ay Game Boy Advance SP. Pero guys, ito yung older version, yung 001. Wala siyang backlight screen, front light lang yung gamit niya. Bali galing to sa client natin. So as you can see, yung pinaka issue niya is yung LCD. Bali, ang problema is LCD and sounds. Nagkakaproblema din sa triggers, yung shoulder button, and meron pa siyang special request. So, yun lahat yung gagawin natin. So, first off, tatanggalin muna natin or magdi-dismantle muna tayo ng case. So, again, ang ginagamit natin is tri-wing screw and maliit na Phillips screw. Sa shell is merong 4 na screws, isa sa battery compartment and isa din sa cartridge slot. So dito is meron sa loob na 3 maliit na Phillips screw. Gagamit tayo ng maliit na Phillips screw. Ingatan nyo lang mga kachamba yung pagdidismantle dito kasi sobrang liliit na mga pyesa, lalo na yung mga resistor and diode. So pag nasira nyo siya, hindi na talaga siya magpa-function. After natin ma-unscrew yung 3 Phillips screw, meron siya ditong lock para sa flex ribbon ng LCD. Ito is sobrang silent din mga kachamba. So kung ibababa nyo yung lock is dahan-dahan lang. That's it. Very simple lang. So ang napansin ko sa board na to is sobrang linis pa. Wala siya masyadong corrosion and wala masyadong dumi. Ang next natin gagawin is i-dismantle natin or i-disassemble itong mga screws para sa LCD. So yung tinatanggal ko dito is yung mga screw plugs na luma. So, hindi naman na siya kailangan ng owner. So tatanggalin na lang natin siya. And bali 5 tri-wing na maliliit, tri-wing screws. Okay, so mga kachamba, so nakikita nyo yung mga screws na ginagamit natin o tinatanggal natin is naka-separate siya kung saan section siya ng unit nakalagay. Mas magandang ginagawa to para pagka nag-assemble kayo ulit is hindi sila mawawala or hindi kayo malilito. So dito yung LCD, kitang kita is sira-sira or may damage talaga. So pag sa 001 model, meron siyang contacts dito sa likod. So kailangan natin siyang i-desolder. So siya na sa kikita nyo guys, ginamitan ko siya ng tweezer kasi yung flex ribbon nito is nakadikit siya dun sa mismong metal plate ng LCD. So dalawa lang siya, left and right, positive and negative. Pero sobrang nipis kasi nito kaya sobrang iingatan nyo siya. Kasi kapag nasira siya is wala na yung ilaw natin. So ang next step naman is disassemble natin tong pinaka-assembly ng front light. So dito is manipis lang din yung plastic, iingatan nyo lang din. Ito yung front light. So makikita nyo may mga dots siyang maliliit. So possible ay molds yan. So lilinisin din natin yan afterwards. And then focus na tayo dito sa polarizing film. So yung polarizing film is notorious talaga yan pagdating sa model na to na nasisira siya. Given na sobrang tanda na talaga or sobrang old na itong mga Game Boy models na to. Ngayon, sa pagtanggal sa kanila is wala talaga ibang option or mas efficient na gagamitin kundi yung blade. So, ito is sobrang ingatan nyo guys. Kasi pag dumulas siya, pwede kayo pwede kayo sugatan or pwede rin naman madamage yung unit natin. So, naka-fast forward tong video na to pero sobrang dahan-dahan ko lang siyang ginagawa. And talagang take time lang. Kasi manipis yung mga parts lalo na yung flex ng LCD, baka mapunit siya. Okay, so nakita ninyo natanggal ko yung pinaka main polarizer
pero meron pa siyang plastic or yung pinaka-adhesive niya sa ilalim. So ito yung mas matagal na tanggalin. So yung mga parts na yan, kapag natanggal niyo siya, hindi pa rin siya totally malinis. Meron pa rin siya mga adhesive na kailangan tanggalin. So maraming kasing tips or maraming option na pwede nyong gamitin na pantanggal para dito sa adhesive. Pero sa akin is proven ko na alcohol lang. Number 1 is mura lang siya, and number 2, available. So sa nakita nyo, ang ginawa ko is binabad ko lang muna siya or sprayan ko ng alcohol, then ililib lang natin siya siguro approximately mga 10 minutes. After 10 minutes, medyo malambot na adhesive niyan, pwede na natin siyang scrape gamit yung blade. Sa pag-scrape naman is sobrang ingatan nyo rin guys, kasi manipis tong glass na to and masailan din siya. Kaya dahan-dahan lang, dapat malambot na yung pinaka-adhesive ng LCD kung gagawin nyo to. Ngayon, kung medyo matigas pa, is lagyan nyo lang muna din ng alcohol and then i-set nyo lang muna siya. Kapag ang pag-scrape nyo is sumasama na yung adhesive, magandang indication siya na mabilis siya matatanggal or mas malambot na siya. Ayan, so medyo malapit na itong matapos. So kung napapansin nyo, naka-forward na itong video na to, pero medyo matagal pa rin kasi iniingatan ko talaga siya. Tapos take time talaga before tayo gumalaw dito sa LCD na to. Guys, again, kung meron kayong natututunan or meron kayong mga question or interesado kayo sa mga ganitong video, sana po is consider subscribing. And sana po pakilike nyo lang po yung video natin. Kung meron naman po kayo mga kilala or mga kaibigan na kailangan ng ganitong mga service, is pwede nyo po akong i-chat or sana po mag-comment lang kayo dyan sa chat box. So dito po is nalinis na natin. So ang next step na natin is i-apply na natin yung bagong polarizing film. Sa ganitong polarizing film po, meron siyang correct orientation. Kaya mas maganda po na hanapin nyo muna yung correct orientation para mas maganda po yung image na lalabas sa LCD. Kapag nakita nyo na yun, is pwede nyo gamitin po na template yung lumang polarizer para magupit siya. After that is i-apply na natin. Pero dito po hindi natin siya basta-basta ididikit. So kung napapansin nyo po is pinapump ko pa siya ng hangin para mawala yung mga maliliit na alikabok. Dito po is mga kachamba, sobrang silent po ng process dito ng pagdidikit ng polarizing film kasi one shot lang po talaga siya. Kung nagkamali kayo or meron siyang maliliit na mga alikabok, is hindi po magiging maganda yung project natin. So dahan-dahan pa rin po ng pagdikit, para lang tayo nagdidikit ng screen protector. Ayan, kapag okay na is pwede natin siyang linisin gamit yung tissue. Okay, sa point na to is itetest na natin siya kung successful ba yung pagpapalit natin ng polarizing film. Okay, may image na and maganda yung kulay. Successful tayo dito mga kachamba. So next natin is ibabalik lang natin yung pinaka front light and isa-solder natin yung contacts. Ngayon, focus naman tayo dito sa board. Since mahina yung sounds, is papalitan na rin natin ng capacitor para dito sa audio. So gumamit lang ako dito ng flash cutter para matanggal natin yung old, and then papalitan natin siya ng bago. Yung bagong capacitor na gagamitin ko is ito, sobrang mura lang, mabibili nyo yan any electronic shop or pwede rin online. I-desolder lang natin yung mga lumang LED and then i-attach natin yung bagong capacitor, then that's it. Mas maganda na yung audio nya.
guys, so nakikita ninyo is hindi ko masyado binababad yung solder dun sa mga contacts natin. Meron kasi minsan na instance na sisira yung mga pad. So ingatan nyo rin guys na hindi masira yung mga traces natin and pads dito sa board kasi sobrang liliit lang nila. So ang next natin na gagawin is yung request ng customer. Ang gusto niya kasi is palitan ng blue LED yung pinaka power LED. So ang ginawa ko is nag-test muna ako. Tinignan muna natin yung polarity kung saan yung positive and negative. Then tinanggal natin yung old na LED. So ayan, natanggal na natin siya. Then tetest ko lang kung tetest lang natin kung okay pa yung LED sa katabi niya. So yun yung sa low bat indicator. So ang request ng customer is color blue. Dito sa LED na to is, kung nakikita nyo, ayun yung tweezer ko, yung dulo, sobrang liit na itong LED na to. Ngayon, sa paggawa naman natin dito, wala naman akong microscope. So kailangan talaga is matalas lang yung mata mo. So sa ginagawa ko is tinitingnan ko kung saan yung polarity ng LED, yung positive and negative. After that, pwede na natin siyang i-solder sa board. Dito mga kasyamba, dahan-dahan lang yung paggawa natin, no? Naka-forward lang tong video na to. Pero bago ko siguro nakarating dito sa point na to is inabot na ako dito ng mga 2 hours. Simula nung pagpapalit ng polarizer. So dahan-dahan lang talaga yung paggawa natin sa ganitong mga unit para hindi siya or maging pulido, mas maayos yung gawa natin. After that, successful. Yan, umiilaw na siya. Color blue na yung power indicator natin. So next natin gagawin is itong mga shoulder button. So ang ipapalit natin is mga tactile switch na mas clicky. So mas satisfying kasi siyang pindutin, and I think mas matibay din siya compared dun sa nilagay ni Nintendo na rubber yung pinaka contacts ng tactile switch. So sa pagtanggal nito, kailangan nyo talaga ng tools. So ang ginagawa ko ay sinusungkit ko muna siya ng tweezer, and then pinapalambot muna natin yung pinaka solders niya or contacts. Again mga kachamba, kung nakarating kayo sa part ng video na to and meron kayong mga natutunan, sana po consider nyo po yung pag-subscribe and paki-like and share na rin po yung video natin para marami pong mas na makakaalam. Okay, so nakikita nyo is malambot yung mga solders natin, and pwede na natin siyang gamitan ng suction, soldering suction or solder sucker. After nyan is mabubunit na natin or matatanggal na natin yung mga lumang triggers, and pwede na natin siyang palitan. Okay, so natapos na natin yung left or yung right shoulder. Dito na tayo sa left. So yung procedure pa rin mga kachamba. Ayan, ginamitan ko siya ng tweezer. Nilagyan natin ng flux pala yung mga soldering joints niya para mas malambot or mas madali natin siyang matunaw. After nyan is patatanggal na ulit natin, and pwede natin palitan ng bagong triggers.
Ayan, so yun yung bagong tactile switch na nilalagay natin. Ngayon, ang next natin gagawin is i-solder lang yung mga contacts. Dito guys, hindi naman kayo malilito, no? Dalawa lang naman yung pinaka contact or joints natin dito sa port para dito sa tactile switch. So wala na masyadong complication or hindi kayo masyadong malilito. Okay, so sa point na to, isatapos na natin yung shoulder button, and then yung final step natin is i-assemble. So ito, basic na siguro sa inyo to guys. I-reverse lang naman natin kung paano natin siya i-disassemble. So make sure lang na naka-divide ng maganda yung mga parts na i-disassemble ninyo, para pag nandito na kayo sa point na mag-assemble kayo is madali na. So napansin nyo, medyo binend ko yung contacts na speaker. Mas maganda kasi yon, lalo na sa ganito na binuksan nyo yung console, para mas maganda yung contact or hindi kayo nagkakaroon ng static pagdating sa sounds. Ayan, so tatlong Phillips screw para dito sa board. I-drive lang natin yan. Okay, after nyan is 5 tri-wing screw na maliliit para dito sa LCD. And ito yung madalas na nakakalimutan. Madalas ko nakakalimutan itong pinaka nut para dito sa battery compartment. So make sure lang na nalagay nyo na siya bago kayo mag-screw para dito sa shell natin. So 4 na maliliit na tri-wing screw para dito sa shell, isang maliit na tri-wing screw para sa battery compartment, and yung last screw natin is dito naman sa cartridge slot. Okay, final or finishing touches na lang tayo dito guys, and then iti-test na natin yung Game Boy Advance SP001 model natin. So yan, nag-on, color blue yung LED power, maganda yung sounds, malakas na siya, working yung mga buttons. So, iti-test na lang muna natin yung mga triggers dito guys. So kung narinig nyo is mas clicky siya, mas masarap siyang pindutin. And again, kung nakarating ka sa video or sa part ng video na to and nagustuhan mo siya, sana po may natutunan din kayo, and sana po considering subscribing and sharing this video. Mga kachamba, nagpapasalamat ako sa mga suporta, at thank you very much.